Detalye sa funeral at banal na misa ni Rene Baterbonia at paghatid sa kanyang libingan sa Talacogon Memorial Park. Nagtapos na nga ang funeral services at huling paglalakbay ng 18-year-old Ateneo student-athlete na si Rene Clert Bobet Baterbonia nitong Miyerkules, June 24, 2026 nang siya ay inihimlay sa kanyang bayan sa Municipal Cemetery o Talacogon Memorial Park. Ang rising basketball star na nanguna sa Davao Region sa isang makasaysayang palarong pambansa championship bilang MVP noong 2025 ay malungkot na pumanaw kasama ang teammate na si Divine Adili sa isang insidente ng pagkalunod sa isang team building activity sa lalawigan ng Aurora noong June 8, 2026. Ngunit bago makarating sa kanyang huling paghihimlayan, ang mga labi ni Rene ay pinarangalan sa pamamagitan ng isang pagpupugay sa buong Mindanao. Isang public viewing, banal na misa at eulogy naman ang unang ginanap sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao Senior High School, Bangkal Campus. Noong Martes, June 16, inihatid ng isang funeral convoy ang kanyang mga labi mula Davao City patungong Agusan del Sur. Ang 246 na kilometrong paglalakbay ay tumagal ng halos 17 oras dahil libo-libong tagahanga ang nakitang naghihintay sa highway na dadaanan ng funeral convoy upang magbigay ng kanilang huling paggalang. Sa kanyang pagdating sa kanyang hometown, maraming mga nagdadalamhati ang nakiisa sa pighati ng pamilya Baterbonia sa pagkawala ni Rene. Dito rin nakita base sa mga video na lumabas online ang mga kamag-anak ni Rene na hindi mapigil ang maiyak at malungkot sa sinapit ng batang basketball star. Sa huling araw din ng lamay para kay Rene, ilang personalidad naman ang nakitang dumalo at nakidalamhati sa pamilya niya. Matatandaan na isang araw bago ang huling lamay, nag-post ang aktres na si Sofia Andres sa kanyang social media at nagtatanong kung paano siya makakapunta sa Agusan del Sur para bisitahin ang mga labi ni Rene. Nasa Iloilo siya noong mga panahong iyon at dahil may oras na maaaring ilaan para sa pagbisita, kinuha na rin niya ang pagkakataon na makiramay sa mga Baterbonia. Namataan din sa huling gabi ng lamay ang mga PBA players na sina Scottie Thompson at Nards Pinto. Personal naman na bumisita sa lamay si Senator Robin Padilla at ang kanyang kapatid na si Bibi Gandanghari. Dumalo rin silang dalawa sa funeral mass ng yumaong Ateneo student-athlete. Nagbigay galang ang magkapatid sa Talacogon Municipal Gymnasium sa Agusan del Sur na nakiramay sa nagdadalamhating pamilya Baterbonia. Bago naman isagawa ang huling banal na misa noong Lunes ng gabi, June 22, pinangunahan ni Bishop Ruben Labajo ng Diocese of Prosperidad ang isang misa. Sa kanyang homilya, binigyan niya ng kapanatagan ng loob ang pamilya sa pagsasabing, "Rene's story was our story. His life was never just about the fame and the points he scored. It was about the lives he touched." Noong Martes naman ng gabi, June 23, isang panghuling banal na misa ang idinaos sa Talacogon Municipal Evacuation and Gymnasium upang matugunan ang matinding pagdagsa ng pamilya, lokal na opisyal, kaibigan, at nagdadalamhating miyembro ng komunidad. Sa kanyang humiliya sa misa sa huling araw ng vigil ni MVP Rene Baterbonia, pinaalalahanan tayo ni Reverend Father Georgie Balinton na kahit hindi natin makontrol ang lahat ng pangyayari sa buhay, mananatili tayong matatag sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Gaya ng ipinakikita ng mensahe ni Rene na Keep the Faith, hinihikayat ang lahat na patuloy na magtiwala sa Panginoon, maniwala sa ating sarili, at tumulong sa isa't isa kahit sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Kasama rin sa huling misa si Father Joaquin Jose Marie Sumpayco III, Ateneo de Manila's Vice President for Basic Education, at nagsilbing opisyal na kinatawan ng Universidad sa Libing. Kasama pa ang isang delegasyon mula sa Ateneo de Davao Senior High School sa pangunguna ni Principal Dr. Joan Grace A. Palconit. Sa gitna ng buhos ng emosyon sa huling gabi ng parangal para kay Rene, nagbahagi ng isang madamdaming mensahe ang kanyang ina na si Rovelyn Baterbonia.
Bagamat lugmok sa matinding dusa, buong puso niyang hinarap ang dami ng tao upang iparating ang dalawang pinakamahalagang sentimiento ng pamilya. Walang hanggang pasasalamat at ang sigaw para sa katotohanan. Sa kabila ng kanyang mga luha, ipinaabot ni Rovelyn ang labis na pasasalamat sa lokal na komunidad, mga volunteer, at sa libo-libong Pilipinong hindi nag-atubiling mag-alay ng pakikiramay, tulong pinansyal, at panalangin sa loob ng 2 linggong pagdadalamhati. Aniya labis na naging mapayapa ang kanilang kalooban nang makitang napakaraming nagmamahal sa kanyang anak. Binalikan din ni Rovelyn ang pagiging humble ni Rene, na ang tanging pangarap sa pagbabasketball ay ang maiahon ang pamilya sa hirap. Ibinahagi niya ang huling bilin ng anak sa kapatid nitong si Renz, ang mag-aral ng mabuti upang magkatulong silang maitaguyod ang kanilang mga magulang. Bagamat nailibing na ng mapayapa ang katawan ni Rene, binigyang diin ni Rovelyn na hindi doon nagtatapos ang laban ng pamilya. Tahasan pa rin niyang kinwestiyon ang mga kaduda-dudang pangyayari sa team building training activity sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nangyari ang trahedya ng pagkalunod ni Rene at ang kasamahan nitong si Divine Adili. Mahigpit ang kanyang naging panawagan sa mga otoridad para sa isang transparent at malalimang investigasyon upang sa wakas ay makamit ng pamilya ang tunay na kapayapaan at katarungan. Ang huling paglalakbay ni Rene ay nagtapos ngayong araw, June 24, 2026, sa isang madamdamin at nakakaantig na funeral mass at prosesyon. Ang solemn final mass ay pinagsama-sama ang mga nagkakaisa sa kalungkutan, kasama ang mga kinatawan mula sa komunidad ng basketball, ang kanyang mga dating coach at mga teammates. Habang inilalabas ang kabaong mula sa gymnasium, sinalubong ito ng libu-libong mga lokal, kaklase at mga batang katutubong atleta. Sa halip na tradisyonal na malungkot na itim ang makita sa kalsada at sa mga makikilahok sa funeral convoy, karamihan sa mga ito ay nakasuot ng basketball jersey, tulad ng suot niya sa Ateneo de Davao Blue Knights at Ateneo de Manila Blue Eagles. Ang mga nagdadalamhati ay may dalang malalaking tarpaulin, replika ng MVP trophies, at handwritten na karatula na nagpapasalamat sa kanya sa pagbibigay ng pagmamalaki sa Mindanao. Isinakay si Rene sa isang silver hearse na provided ng Funeraria Gamalinda na siyang magdadala sa kanya sa New Talacogon Public Cemetery. Inihimlay siya sa bagong pinagawang nicho, bandang 11:00 ng umaga. Isang maikling programa ang idinaos bago ang libing, kasama ang mga kapamilya, kaibigan, at opisyal ng gobyerno na nagbigay pugay sa batang atleta. Personal na pinangunahan ni Talacogon Mayor Pauline Marie Masendo ang tulong para sa pamilya ni Bobet, na nag-organisa ng kanyang burol sa gymnasium ng bayan. Sinabi naman ni Vice Mayor Elvin Maligsa na ang lokal na pamahalaan na ang bahala sa mga gastusin para sa lote at above-ground grave. Sinabi rin niya kay Rovelyn na mayroong nag-sponsor para sa pagtatayo ng mausoleum ni Rene. Ang huling pahingahan ni Rene ay isang 30 square meter lot na nakapwesto sa tabi ng future chapel na ipapatayo ng lokal na pamahalaan. Ang lokasyon ng bagong sementeryo ay kung saan ginanap ang archery competition ng palarong pambansa noong nakaraang buwan. Si Rene ang unang inilibing sa bagong tayong sementeryo. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.